Ang COMELEC at ang mga hukuman, instrumento ng mga kawatan. Kawatan, nagbabalat kayong mga politician sa buong pamahalaan para tayo ay abusuhin at pagnakawan. Kaya nakita ninyo kung gaano ka sa laula ang ating lipunan. Pagka nanood tayo ng Quad Committee hearing, andoon ang kung tawagin ay bird's eye view. Salamin ng ating bansa na sinalaula ng kulto kawatang nagbabalat kayong mga politician sa buong pamahalaan. Period. 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 Hey, hey, good morning. Ako pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod para sa mga Pilipinong sa puwera, 99.9%. Ano ho? Mr. Juror, Dr. 6 Kitkilatis Lagari po lamang. At akin pong paninindigan, akin po mga sinasabi rito, kahit magdebate pa kami sa Plaza Miranda. Nahamon ko yung mga komisyoner at ang chairman ng COMELEC Kotong kung sila po ay may reklamo tungkol sa aking ipapahayag ngayon dito, magkita-kita tayo sa Plaza Miranda para malaman ng sambayan ng Pilipino kung anong mga kaungasan pinagagawa ninyo. Kung kaya, eto kami. Sa laula ang buhay naming 99.9% masangit sa pera. Unang-una, para lang malinaw kung saan ako humuhugot ng aking sentido komon. Ako po, sa pang-apat na pagkakataon, gusto na namang i-declare nuisance candidate ng COMELEC Kotong. Ineklara akong nuisance noong 2016 election, 2019 election, 2020 2022 elections, no ha? At ngayon naman, sa 2025 elections, gusto na naman i-declare nuisance candidate. Sa tatlong pagkakataon, i-declare akong nuisance candidate. Ang dahilan, hindi daw ako kilala. Wala daw akong partido politika at wala daw akong kwarta. So, no money, no candidacy. Hinugot mo nila yung pulisiyang yan doon sa Resolution 6452 ng Benjamin Abalos led COMELEC. Doon lang hinugot kung saan nilagyan nila ng panibagong kahulugan ang Section 69 ng Omnibus Election Code. At malinaw na nakasaad doon na kung wala kang kwarta, wala kang karapatang kumandidato. Yun ang sinasabi nila na isang malaking kaungasan at walang lohika batay sa sentido komon at batay sa saligang batas ng ating bayang magliliw. Pagkatapos, sinusugan pa po nila na ito pong Republic Act number 7166. Ito po ay promulgated noong November 26, 1991. An act providing for synchronized national local elections and electoral reforms authorizing appropriations therefore and for other purposes. Electoral reforms, no? Na kung saan
sinasabi ng COMELEC pag ginamit nila ang batas na ito na merong minimum na kwarta dapat pangampanya ang isang kandidato. Magkano yung minimum? Kung sa 5 pesos per voter, no? Abay, tumataginting ito na humigit kumulang 320,000 pesos. So yan ang sinasabi nila, kung wala kang 320,000 pesos, abay, huwag ka patugat-tugan tumakbong senador. Pambira, o kaya pangalawang pangulo, o kaya pangulo. Now, sila po ay sinupla na ng Korte Suprema rito. Ang sabi ng Korte Suprema, huwag niyong gamitin ito dahil maling-mali ang interpretasyon niyo. Ang ibig sabihin ng batas na ito ay limitado. Kahit ikaw pa ay trilyonaryo, no ha, hanggang 5 piso ka lang. Kung may partido ka, kung wala, 3 piso, no ha, is bawat botante. Ang botante natin ngayon, more or less 64 million. So, 3 pesos times 64 million. So, maabot ng tumatagiging humigit kumulang ay 300 milyong pesos ang paghahanda mo. Sabi ng Korte Suprema, mali. Hindi nga ba o sadyang minali? Kasi ako naniniwala ko, hindi naman mga bobo ang mga abogago dyan sa COMELEC Law Department. At lalo hindi naman mga bobo, yung po mga komisyonista sa COMELEC at yung chairman nila para hindi nila maintindihan ang simpleng kahulugan ng batas na ito, Republic Act 7166. Ano po? Ngayon, dumating po ang 2019 election. Ito po si Conrado Marquez na tumatakbong senador, kanila pong diniklara ding nuisance candidate, tumakbo sa Korte Suprema. By the way, 2016, tumakbo po ako sa Korte Suprema. Ano po, para ipadeklarang null and void, no ha? Ang kanila pong deklarasyon na ako'y nuisance candidate ng COMELEC, ano ho? Pero na-technical knockout ako doon dahil hindi ko doon isama yung certified true copy ng COMELEC resolutions na declaring myself as a nuisance candidate. So, alam ko, doon yun eh. No, ha? Hindi lang siguro sila nila masagot-sagot yung aking mga argumento sapagkat nung inilabas ni Justice Francis Hardilesa, ang kanyang opinion na kinatigan, no? Unanimous po yun, yung desisyon na yun. Sa GR number 244274, abay, halos lahat ng argumento ko laban sa COMELEC, pasok. Ito mismo sinasabi ng COMELEC, na ng Korte Suprema, unconstitutional ang ginagawa ng COMELEC. Grave abuse of discretion or authority under color of law. Kumbaga, pinipilipit nila yung batas eh. No? Hindi ito pasok, sabi ng Korte Suprema, sa ating Republican system of government. Ano yung Republican system of government? No, ha? Hindi ba all men are created equal? So pantay-pantay lamang po ang karapatan ng bawat isa at pagdating sa pagtakbo bilang senador, makikita po yan sa Artikulo 6, Section 3 ng Saligang Batas na walang sino man ang pwede maaari maging senador maliban na malamang kung siya ay 35 anyos. Pagsapit ng araw ng halaan, no, ha? Siya po ay natural born Filipino citizen. Siya po ay marunong bumasa at sumulat. Siya po ay rehistradong botante at siya po ay naninirahan sa bansa sa loob ng at least 2 taon. So cheers, COMELEC. Alright. So, pumutapos na yung eleksyon nung dinesisyonan ng Korte Suprema sapagkat sabi nila kung iwanan natin itong nakabitin sa ere, uulit-ulitin na COMELEC ang kaunasan nila. So, dinesisyonan. Of course, hindi na po napasama ang pangalan. Pangalan ko kasama din doon sa hindi na kasama sa balota at ni Conrado Marquez. Ano po? So, mutan academic na yung kumbaga, libing na sa limot. Ang siste, hindi mo lang pinarusahan ng COMELEC, ang mga ng Korte Suprema, ang COMELEC, grave abuse of discretion yun eh.
Diba? Ano maparusa doon? Dismissal from service. At may kasama pa rin yun. Dapat na wala na silang karapatan to hold public office till kingdom come. Pero hindi ganun na nangyari. Kaya inulit na naman nila. Noong 2022 elections, alam niyo kung ano naman ang ginamit nilang pautot? Bona fide. Wala kang kwarta, wala kang partido, hindi ka kilala, so wala kang bona fide intention to run for public office. Yun na naman kaungasan ng ginamit nila. O kaya, panibagong desisyon, hinahabol ng Korte Suprema. At muli, binigwasan na naman sila ng Korte Suprema. Dahil sa sabi ng Korte Suprema, ito pa rin yung argumento ninyo eh. Hindi siya kilala, wala siyang partido, wala siyang kwarta, kaya ergo, wala siyang bona fide intention to run for public office, ergo, nuisance candidate si Marquez. Kasama din ako doon noong 2022. Eto ngayon, eto ngayon, 2024 in preparation to 2025 elections. Akala ko, nagbago na ang ihip ng hangin diyan sa Comelec eh. Akala ko, simoy demokrasya na. Pero duda na ako nung nagsalita itong kanilang chairman, si Erwin Gonggong Garcia, na marami na mga jurisprudence ay nilabas ng Comelec. Well-guided ang Korte Suprema. Well-guided na kami ngayon sa Comelec kung paano namin ikakasa ang nuisance candidacy, kung paano namin alisin ang mga nuisance, sabi gano'n. Hindi na namin po pwedeng i-declare nuisance ang mga walang kwarta, dahil sabi ng Korte Suprema, Korte Suprema sabi niya, sa ligang batas. Kumbaga kinakabitan mo ng property bla bla bla, yung right to suffrage, karapatan bumoto at magpaboto. Diba? Hindi po pwede yun. Lagyan mo ng financial capacity. Ay, pambihira kayo. Kaya sabi niya, mabuti na lang. Ito, tandaan niyo, sinabi ng ungas na si Erwin Garcia, mabuti na lang, hindi in-interpret, sabi niya, ng Korte Suprema, ang making the election process in mockery and putting it in disrepute. So sabi niya, kami na ngayon sa Comelec, ang balang mag-interpret. Sabi, pambirang pati. So, ungas talaga yan, gagbobo talaga. Bakit ka mo? May karapatan ba silang gumawa ng batas? Di ba wala? Ano mang resolusyon ang gagawin nila, kailangan ay merong batayan, unang-una sa saligang batas. Kahit na itong mga Republic Act, di ba? Nilimbag dyan sa Kongreso. Yung mga batas, na statutory laws, ginagawa dyan sa Kongreso, dahil ang Kongreso may karapatan, yung Senado at yung lower house, na maglimbag ng mga batas, dapat may pinaghugutan sa saligang batas. Di po ba? Ngayon, bagaman nakasaad sa Artikulo 69 ng Omnibus Election Code, ang making a mockery of the election process and putting it in disrepute, na siyang grounds para ideklarang nuisance ang kandidato, kung yan man ay alinsunod sa interpretasyon ng kumulikotong, wala yung pinagugutan sa batas, sa saligang batas. May nakalagay ba doon? Binanggit ko, Artikulo 6, Section 3 sa saligang batas, kung sino-sino ang maaaring tumakbo. At syempre, paglabas ka doon, hindi ka po pwede tumakbo senador. Nakalagay ba doon na if you're making a mockery of an election, ay bla bla bla, pwede kayo. Wala eh. At sa ating sentido común, kaya inilagay yan sa Omnibus Election Code at Article 69, ay totoo naman na may ang nuisance candidate
ang dahilan kung bakit pwede mong sabihin na he or she is just making a mockery of an election process and putting it in disrepute ay kung hindi siya pasok doon sa Artikulo 6, Section 3 sa Saligang Batas. Kulang siya sa edad. Di man siya natural-born Filipino citizen. Di naman siya marunong bumasa at sumulat. Di siya rehistradong botante. At wala siyang residential requirement. Diba? Residency requirement. Wala pa siyang 2 taon. Halimbawa, doon sa tumira. Sa labas ng bansa for so long a time. At ngayon ay mga 2 buwan pa lang siya na nakatira dito, umuwi at tumira sa Pilipinas. Yun ang nuisance candidate. Diba? Kaya hindi na dapat ititali pa doon sa Section 69. At isa pa, yan pong Section 89 na yan, ng Batas Pambansa 881, nilimbag yan sa panahon ng diktadoryang Marcos, 1981. At pansinin ninyo, simula 1981, hindi po ginamit yung mga no money, no candidacy, yung walang bona fide intention to run, yung making a mockery and putting the election process in disrepute. Hindi po ginamit yan na Comelec. Simula pa nung 1981. Maging nung nagkambyo administrasyon na, panahon ni Cory Aquino, hindi din yan ginamit. No? Sa panahon ni Fidel Ramos, hindi rin ginamit yan. Panahon ni Erap Estrada, hindi rin ginamit yan. No? Dito na lang sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2004, no, ginamit yan para tanggalin nila sa lineup itong si Attorney Eli Pamatong. No? Gusto nila one-on-one lang si Gloria at si FPJ para madaling dayain, madaling ritukihin ng mga COC. Ha? Kaya ganun din, pinagpatuloy na lang nila yung kaungasan na yan. Bagaman, binubuljak na sila ng Supreme Court. Alam nyo itong Comelec recidivist po talaga ito. Una, bukod sa binaboy nila itong Republic Act 7166 at sinaway na sila ng Korte Suprema rito, marami pa po silang mga kaungasan. Kaungasan na mga dali, ayusin ko lang ito para makita natin kung ano yung mga kaungasan pa nila. Okay. Marami pa po silang mga kaungasan na diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Isa lang po yun. Meron pa silang ginawa. Ito po sa kaso ni Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon ay pinayagan nilang pumalit doon sa mga first, second, third, blah, 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 nominees nila. Na pinag-resign lahat, siya na nandun sa dulo, naging number 1 nominee. At ito'y ginawa po nila itong November 21, 2004, ito yung Supreme Court na desisyon na sabi rito, the Supreme Court nullified Commission on Election Minute Resolution number 22-0774, which had approved the post-election substitution of Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disability, P3PWD, party list nominees, including Maria Rowena Amelia V. Guanzon. Sino ba? So, binaklas mo ng Korte Suprema ito. Hindi lang ito. Recidivist nga yung paulit-ulit na kaungasan na paglabag sa batas ang ginagawa dyan ng mga komisyoner sa Comelec Cotong. Now, sabi ko nga, ulit ko, abay, ako hindi naniniwala na mga bobo sila riyan o ano pa man. No? Mga abogado at abogada riyan. Hindi sila mga bobo eh. Sadya lang. Ano pa ito? Dito pa. Supreme Court declares invalid Party List Act and Comelec prohibitions on previous losing candidates. January 27, 2023. Supreme Court unbanked on Tuesday, January 24, 2023, declared unconstitutional the provision of both the Party List Systems Act and the Commission and Election Comelec rules and regulation governing the submission of nominees under party list system, which
prohibits candidate, no? Yung mga natatalo. Oh. So, ito napapakita lamang po, kung gusto kong patunayan dito, na wala talagang kredibilidad itong COMELEC, no? Ito, sa desisyon ng Korte Suprema, ito ay 258 naman ito, 435. Aha. June 22, 2022. Mainit-init pa po ito. At sinasabi ng Korte rito, it bears reiterating that the Court acknowledges the COMELEC's legitimate objective in weeding out candidates who have not evinced a bona fide intention to run for office from the electoral process. Any measures designed to accomplish the said objective should, however, not be contrary and oppressive, and should not contravene the republican system ordained in our Constitution. Unfortunately, the COMELEC's preferred standard falls short of what is constitutionally permissible. Korte Suprema na ang may sabi nito. Pero patuloy pa rin sa paghahanap ng palusot itong COMELEC. Dito naman sa desisyon, unbank pa rin po ito at unanimous. Ito ay GR number 244274 promulgated on September 3, 2019. Binanggit ko kanina. Ang sabi po dito ng ponente na kinatigan ng lahat ng maestrado, si Hardilesa, Justice Hardilesa, Francis Hardilesa. Ang sabi niya rito, the question presented is whether the Commission on Elections, COMELEC, may use lack of proof of financial capacity to sustain the financial rigors of waging a nationwide campaign by itself as a ground to declare an aspirant for senator and nuisance candidate. We hold that the COMELEC may not. Malinaw. Ano? Pambihira, pero recidivist nga talaga ito eh. O ngayon, ako, diniklara ng COMELEC na nuisance candidate. Yung panibago ngayon. Ha? Ano ang kanilang palusot? Ako daw ay wala naman talaga hangad na tumakbo bilang senador, bagkus ang gusto ko lang daw patunayan na walang karapatan ang COMELEC na ideklarang nuisance candidate ang walang hindi kilala, ang walang partido at walang kwarta. O yun lang daw ang aking hangad. Ang bihira. Anong klaseng argumento yan? Ha? Kaungasan kaisipang salat sa luhika. Unang-una, hindi ko na po kailangan patunayan. Ha? Matagal nang pinatunayan na yan ng ating saligang batas. At sinusugan pa ng Korte Suprema na talagang wala kayong karapatan COMELEC na gawin niyang pinagagawa niyong mga kaungasan. Malawa, sabi nila, ako daw ay gumagamit ng mga profound, malalalim na pananalita, no? Or possible offensive phrases. Katulad ng, hey, good morning. Offensive daw yun, possible offensive phrase po daw yan, ha? Kaungasan, dagukan, grab driver, sweet lover. Offensive daw yan, possible offensive din niya, word daw yan. Pero teka muna, bukod riyan, no? Bukod sa, kumbaga, guni-guni lang ang mga sinasabi ng COMELEC. Guni-guni lang talaga sapagkat meron ba silang inilapag na pruweba na yung mga sinasabi ko ay talagang oppressive o offensive phrases? Wala Wala po sila inilapag Meron ba silang inilapag na provision sa saligang batas na ang kandidato pag gumagamit ng ganong mga kataga, nuisance candidate? Wala Wala sila makita at wala din sila inilapag. May sinasabi ng Korte Suprema patungkol dyan. Ang sabi niya, hoy, COMELEC, ang atin pong demokrasya, kung sino ang nag-aakusa,
siya ang maglapag ng pruweba. Diba? Ang ginagawa ninyo ay taliwas yan sa demokrasya. Aakusahan yung nuisance candidate ang isang kandidato, pagkatapos ipapasa ninyo sa kanya ang obligasyon, no? ng burden of proof. Napatunayan niya na hindi nga siya nuisance. Hindi po yan alinsunod sa mga proseso, demokratikong proseso na kinikilala sa ating bansa bilang demokratikong bansa. Wala po silang sinapag. Ang pangatlo pang kanilang katuwiran, wala daw akong partido politikal. So ako daw ay walang na-adapt ng mga prinsipyo, plataforma di gobyerno ng isang partido. Pero, bukod sa again, wala yung batayan sa saligang batas at sinabi ng Korte Suprema sa kanila na hindi ninyo po pwede declare nuisance candidate ang taong walang partido politika. Malinaw na malinaw po yan sa saligang batas na sinusugan ng Korte Suprema. Again, wala naman sila inilapag. No? Wala naman sila makuha ang pruweba eh. Batayan sa saligang batas na pag wala kang partido politika, hindi ka po pwedeng payagan tumakbo bilang senador. Wala po. No? So, making a mockery of election process and putting it in disrepute. Ang totoo niyan, mga kapwa ko, it's a perang Pilipino, COMELEC mismo. COMELEC mismo may kagagawan, kaya ang ating resulta ng halalan, ang proseso ng halalan ay katawa-tawa. Katawa-tawa. At hindi ka panipaniwala. Nakita niyo yung na-discover ng TN Trayo na ang talagang nandaya sa halalan, well, ang sabi ng TN Trayo, ang nandaya daw ay ang Smartmatic, na hindi naman din ako sang-ayon. Sapagkat kung may nandadaya man sa halalan, COMELEC yun. Dahil COMELEC ang may legal na otorisasyon na magpatakbo ng halalan, hindi yung Smartmatic. Kung may ginawa man ng Smartmatic, yun ay sanksyon ng COMELEC. At ang mananagot yung COMELEC, siyempre. Diba? Ay silang kapitan. Pag kapitan ka ng barko, pag palubog na yung barko, hindi ka maaring umiskapo. No? Matili ka sa cabin mo hanggang sa tuluyan ng makarating ang barko mo sa pusod ng dagat. Yan po yun eh. Command responsibility. Kumbaga, pambira. So, sino ba may hawak ng computer, ng programmer na gumagawa ng mga application program kung paano bilangin ng boto? Hindi ba COMELEC? COMELEC po yan. Under po sa kanila yan. At wala sila magagawa yan tungkol dyan. Dahil yung sinasabi ng batas. Diba? Batas sa may kagagawan yan. So, pag sinabi ng COMELEC sa programmer na ito gawin mo, yung pang 11 boto para kay Juan, ibilang mo kay Pedro. Diba? Gaganin lang. Madali lang yan, diba? Ifi-fingering lang yan ng programmer eh. Wala. Yun ang susundin ng computer. Dahil ang computer, masunurin ito eh. Efficient. Kung ano yung ilalagay mo sa program, yun ang kanilang susundin ng computer. Hindi naman kupusinin ng computer na, teka muna, mukhang mali ito eh. Diba? Boto ni Juan ito, ba't mo bibigay kay Pedro? Wala pong karapatan at kakayahan ng computer na magreklamo doon sa sawayin niya yung programmer. So, pwede po sa simple talaga mangyari. Kung marami kayong kandidato pagka-senador, naku, mahihirapan ng computer programmer. Diba? So, ang gagawin niya lang, parang, kumbaga, hindi na siya magdadagdag bawas individually, kundi isang bagsakan na lang.
kumbaga, di kahon ang gagawin niyang pandaraya sa programa. O, katulad nung yung aming partido nila kay Rolly Gonzalo at ng mga alyansa ng media at showbiz, no ha? Abay, doon sa yung isang nominee sa kanilang lugar, no ha, kung saan marami siya kamag-anak at maraming sumusuporta sa kaadvokasya, abay, zero. Isipin mo yun? Siya mismo bumoto. Pagkatapos sa ng party list namin na alyansa ng showbiz, ng media at showbiz, na zero sa lugar nila. Ang bihirang pati sa naman. Yan yung dikahon na pandaraya eh. Yung kay Fernando Po Jr. Diba? Hindi pa pala electronic yun, ano ha? Pero dikahon na rin yun dahil sa mismong lugar ng kanila angkan sa Pangasinan na zero. Ang bihirang pati. So, balik tayo sa alyansa ng media at showbiz, no ha? Kung hindi zero, 300 votes lang nakukuha. 300 ba o 30? 30 yata no? So, yun doon na naglalaro. Ang boto sa lahat ng mga lugar para sa alyansa ng media showbiz. Kung hindi 30 na ang boto, zero. So, hindi talaga nakapasok. Ang bihirap pati. So ito. Bukod sa akin, may isa pang juror advocate din, si Attorney Berteni Tutukausing, no? Na juror advocate din. Diniklara din nila nuisance. Alam niyo kung ano ang kanilang pautot? Abay, making a mockery of the election process and putting it in disrepute sapagkat siya daw ay nadeklarang or siya daw ay na-disbarred. Ano kaso niya? Na pala, magsisiwalat ng katotohanan. Anong katotohanan? Na doon sa kanilang bayan, sa Cotabato, kung di ako nagkakamali, ang mayor doon, no ha, panahon ng kalamidad, namili ng pang-ayuda. At ang binili niya, ang presyo, abay, skyrocketing high. Lumagpas pa nga yata sa langit ang presyo. Sino yung binila niyang supermarket? Kapatid niya. So doon kitang-kita anomalya. At como, siyempre, periodista din siya, komentarista, o siniwalat niya, abay, na-disbarred siya. Malamang yung mayor na yon ay kaalyado ng pambansang political dynasty ng mga kulto kawatan sa buong pamahalaan. Kaya malakas no? So na-disbarred siya. Ngayon ang tanong, meron bang batayan sa saligang batas na kapag ikaw ay abogado at disbarred ka, ay hindi ka maaaring tumakbong senador? Wala Diba? Wala. Talagang wala. Ang bira Pero ang talagang sa tingin ni Tutukausing, target na siya ng administrasyon dahil sa kanyang paninindigan laban sa dayaan ng halalan, in particular yung nakarang halalan. So yun ang kanya. Pero sa akin, palagay ko yun ang target talaga nila, na huwag pag-usapan sa buong bansa ang beauty ng trial by jury na siyang salbasyon ng hanay natin, 99.9% sa perang Pilipino, na siyang tutuldok sa pangungurakot at pang-aabuso ng kulto kawatan sa buong pamahalaan. Ayaw nila ng ganun. Pati kurakutan na nangyari sa Comelec, ayaw nilang matuldukan. O kaya yung mga matitino, pilit po nilang hinahalang. Ngayon, kung ganun po ang kanilang panuntunan, panuntunan ng Comelec, no? Sa pagdideklara ng ang isang kandidato, bakit itong si Sigo, no? Sigo, na naakusahan ng plunder. May kaso po ito nakabinbin sa ombudsman. Plunder dahil po doon sa 16 billion na pressure ng frigate na kanilang binili. Malaking usapin po ito. Alam niyo, lumutang ang kasong ito, no ha? Ang ginawa, ay sinabi kaagad ni Digong, nako,
sikat ka na bong, pwede ka ng senador. At tumakbong senador, at nanalo pa. Diba? Sabi mo na. Bakit hindi diniklara si Bongo ng COMELEC na nuisance candidate? Bakit? Diba? O sa madaling sabi, may sabuatan. Magkano ang dahilan? Ano isa pang matalinhaga at kahindik-hindik na tanong riyan. Bukod doon, ito pong infrastructure project sa Mindanao. Bilyon-bilyon po din po ito. Yung mga, mga proyektong masabaw, ika nga, malaki ang valor, malaki ang cost, napunta sa mga kamag-anak ni Bongo. Kung hindi man ito illegal, immoral ito eh. Di ba? Ba't pinayagan ng COMELEC na tumakbo? Hoy, mga kumulikotong! Hey, kumulikotong! Ano pang mga... Ito, napapakita po lamang ito na itong COMELEC ay may double standard. Hindi ba? No one is above the law and all men are created equal. Alam mo si Atty. Kausing, ito po ay kasama doon sa April 28, 2011 pa. Na saan ito? Sa UP NCPAG. UP campus, di naman Quezon City. Nagsagawa sila ng first jury convention. Where, sabi na rito, slogan, where there is jury, the people have no worry. It compels good manners and right conduct. Totoo naman yan, ha? Sa mga kapwa ko sa puwera, ha? Let us confront corruption and demand democracy. Kasi ito pong hukuman trial by jury ay pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. The epitome of democracy is the right of the people to a trial by jury. Tried, tested, and proven na po yan for centuries. Bukod lang yung mekanismo kontra kulto kawatan sa buong pamahalaan po yung hukuman trial by jury. Eto, si Bato. Diba? Siya po ay may kaso sa ICC. Pagpatay. Pampo ito, crime against humanity. Diba? Genocide. Bakit pinayagan ito ng COMELEC na tumakbo? Diba? Nung una pala pinayagan na ng tumakbo. Ngayon, ano siya? Subject for re-election ba siya? Pinayagan na naman tumakbo. Ano ba naman kayo dyan sa COMELEC? Magkano ang dahilan? Bira mga lintik na ito. Marami pa tayong mga... Dali ha, hanapin natin. Si Amy Marcos, may kaso po ito sa COA. May kaso po ito sa pala. Hindi ko malaman ng status ngayon kung nasa ombudsman pa lang o nasa Sandigan Bayan na. Ito po ay patungkol doon sa pagbili niya ng masasakyan. At mismo ang House of Representatives, House panel recommends charges versus Amy Marcos over vehicle purchases. Di pa siya sinadura noon. So bakit ito pinayagan ng COMELEC na tumakbo? Sa magkanong dahilan? Bilang senador. At ngayon ay for re-election na naman, hindi ako nagkakamali. Pinayagan na naman ulit ng kumulikotong. Double standard talaga ito. Pakapalan na lang ng mukha, kakapal na mukha nila, hindi na sila nahiya, Tapos yung mga walang kaso, at merong magagandang adhikain, advokasya para sa sambayan ng Pilipino, hinaharang nila. Pwede na ba? Mga kahit sa puwera, total, sobrang dami natin, 99.9% sa atin, sa puwera Pwede na ba natin ikasa ang citizen's arrest sa mga hayop na ito? Alam nyo, mabuti sana kung
maganda naman ang takbo ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Kahit na ganyan ang ginagawa sa COMELEC, no ha? Siguro, miski ako mananahimik na ako Diba? Kasi okay na naman kasi gumagana naman yung mga branded nila na mga with bona fide intention to run public office. Gumaganda naman ang buhay natin pare-pareho. So wala na akong karapatan kumibo. Pero hindi. Kurakot dito, kurakot to ng pinagagawa nila. Ang mga kababayan natin na mamatay, nalulunod sa baha. Sapagkat yung pong pondo para sa flood control ay kanila binubulsa. Ninanakaw po nila Di ba dapat magagalit tayo? Karamihan sa ating mga kababayan walang matinong tirahan ni iba na doon sa balag ng alanganin, sa gilid ng mga creek, sapagkat yung pondo, para sa housing projects, economic and socialized housing projects, na katutak, damakmak. Saan napunta? Binubulsa ng mga salot na kurakot sa pamahalaan. Dapat yung DSUD, imbestigahan yan. Saan napunta ang pondo na kinuha nyo doon sa SLURB? Daan-daan bilyon na yun. Saan napunta? Baka trilyon na nga yung pondo niyan. Diba? Nilalagay na sa DSWD, di umano. At di umano ay pinambibigay na ayuda. Pati yung ayuda na, imbestigahan din yan. Kung sino-sino lang bubulsan yan. Lahat ng kultukuhatan sa buong pamahalaan. Kumbagay kumakaw-kaw riyan. Hindi na pupunta sa talagang dapat magkapunta. At yan, ang dahilan ay itong mga iniluluklok sa pamahalaan ng kumulikotong. At syempre, pag naluklok na yan sa gobyerno, hawak na nila. Kontrolado na nila hukuman trial by palakasan. Ano magagawa natin mga mamayan? Pambirang pati si Philip Salvador, wala akong anumang galit kay Philip Salvador. Wala akong issue sa kanya. Sapagkat karapatan niya naman talaga at tumakbo. Ayaw man siya ng mga mamayan o hindi. O bahala na yung mga mamayan musga. Kung siya ba ay nuisance lang na iluklok sa gobyerno, panggulo lang sa gobyerno, hindi. Pag sinabi ng kaso, hindi naman nagdidesisyon yung boto Yung kumulikotong pa rin dagdag bawas operations Pero, sentensyado po ito ng 20 anyos sa kasong estafa. Out on bail lang ito habang nakaapila yung kanyang kaso. Pero hindi ba ito kumbaga enough na batayan para sabihin ng kumulikotong na itong si Philip Salvador ay making the election process in mockery and putting it in disrepute? Estafa po ito So, anong gagawin niya pag naluklok siya sa gobyerno? Magnanakaw na magnanakaw? Yan ba ang gusto ng kumulikotong? Para pag nakapagnakaw siya, medyo kalabit pahingi naman ang gagawin nila kay Philip. Kakalabit nila, pinanalo ka namin, pahingi. Ano mangyayari? Kaya tayong mga itsapwera diba? Dahil sa mga hinayupak na ito. At siyempre, si Robin Padilla, ex-convict po ito. There's nothing against ex-convicts, sapagkat malinaw naman sa batas na kapag iyon ang napagsilbihan, ang iyong sentensya ay ibabalik uli ang iyong political rights. Pero, kung ako na may juror advocacy, dinideklara ng nuisance ng COMELEC, abay, kadikla-diklara naman sa sentido komon ko. Itong si Robin Padilla, ex-convict nga ito Diba? So, pwede na talagang sabihin ng COMELEC ipapahiya mo, ilalagay mo lang sa kahiyayang sitwasyon ng proseso ng halalan
no? At magiging hindi ka panipaniwala. Naging number 1 pa. Alam mo, hanggang ngayon, wala naniniwala na naging number 1 ito eh. Nagagawa nito ng Comelec eh. Di ba? Pambirang pati so. So, yan po ang sitwasyon po sa ating bansa. Yan ang sitwasyon. At ang may kagagawan na nakikita ko rito, siyempre pa, yung Comelec, kasi sila po ang frontliner, sila po ang bantay, no, ng taong bayan, no, para wag makapasok sa pamahalaan ang mga kawatan o ang may mga masasamang hangarin. Pero hindi ko naman sinasabi na daanin din na sa dagdag bawas. Hindi ho. Hindi ho. Daanin sa tamang proseso ng halalan. Ano ba ang tamang proseso? May mandato ang Comelec. At pinupunduhan ito. I-provide po ng Comelec dapat o mag-provide dapat ang Comelec ng space. Espasyo na libre para ipakilala lahat ng mga kumakandidato. Libre naman po yan. Meron din po silang mandato na pagkalooban ng mga kandidato ng libreng time o ere. Yung space sa mga dyaryo po yun. No? Yung ere naman sa radio TV. At meron din po silang mandato na maglabas ng bulletin para maipakilala ang mga kandidato. Lalo na ngayon, may social media. So, abangan po natin kung totoo itong si George Ungas Garcia sa kanyang mga sinasabi na lahat po na nag-file na Certificate of Candidacy, kasama na yung mga itiniwalag nila. Pinaratangan nila ng Rizal, ilagay na doon. Ilagay nila kung ano yung advokasya, plataforma ni gobyerno, anong mga kaso ang kinaharap, anong mga kaso ang mga nakabinbin, no ha? Ng bawat kandidato. Obligasyon po yan ng Comelec na sa utos ng batas upang maging matalinong boto ang ilalapag ng mga botante. Pero siyempre, baliwala din sa isa lahat ng yan kung patuloy na may ikakasa ng kumulikotong ang dagdag bawas sa halalan. So yan ang unang-una po nating bantayan, no? Daluyungin po natin, no? Nang una, ito pong Comelec kotong ukol doon sa random manual audit. Bago ang halalan 2022, no, pinaalala pa ni Justice, ex-Justice Carpio sa Supreme Court, no, ex-Supreme Court Justice Carpio, na ipatupad ng Comelec ang random manual audit alinsunod sa batas. Kung saan dapat sa mismong araw ng halalan, sa mismong presinto, isinasagawa ang random manual audit. Sapagkat kapag yung isang balota, subject for random manual audit, diba? Randomly selected dapat yun, ay bubulat natin doon sa mismong presinto. At kapag may napatunayan na anomalya, lahat na ng balota sa presinto, subject for random manual audit. Hindi pinatutupad yan simulat sa pool ng Comelec. At nangako si George Ungas Garcia kay Justice Carpio na nasusundin niya yung batas. Tingnan natin. Meantime, kalampagin natin, daluyungin po natin ng kalampag yung mga ungas dyan sa Comelec. Ipatupad niyong batas. Patunayan niyo na talagang kayo ay karapat-dapat sa sweldo tinatanggap niyo mula sa amin. Dahil kung hindi, abay magsilayas na kayo dyan, nakakapal naman ang mukha ninyo. Ang bira. Hey, George Ungas, Erwin Garcia. Jeez. Nambola lang talaga ito. Doon sa media forum namin, sa Liga ng mga Broadcaster, kung saan ang mga guests, kabilang sina Justice Carpio, at ito noon ay commissioner pa ng Comelec, George Erwin Garcia. Abay,
Binobola lang pala kami. Dahil sabi niya ako ay susundin ko ang mga bato. Pati ang hybrid election, matagal ko na rin advokasya yan. Pero nang ginawang commissioner, ginawang chairman ng COMELEC, may narinig ba tayo sa kanya? No, na isinusulong niya ng puspusan ang hybrid election para wala ng electronic dagdag bawas. Wala. Diba? Bantayan po natin ang COMELEC sapagkat ito yung kumbaga gatekeeper. Kaya ito pagka naging bantay sa lakay ito, yung kulto kawatan sa buong pamahalaan makakapasok sa may elected posisyon. At pag nakapasok na sila doon, siyempre kontrolado na nila yung mga huwes, kontrolado na yung mga prosekutong, yung pulis kontrolado na nila. Kaya paano mo masasampahan ng kaso? Itong si Inday Sara, ano ba mga kaso nitong si Inday Sara? Hindi po ba yung ghost employees? May nakabimbing kaso ito. Hindi ko lang malaman kung nasa ombudsman pa hanggang ngayon o nandun na sa Sandigan Bayan. Maging yung kanilang secret account na doon di pinadadaloy ang pera mula sa mga drug lords, ano ha? Hindi kaso ito eh. Bakit hindi diniklara ng nuisance candidate ng COMELEC? Sa magkanong dahilan, George Ungas, Erwin Garcia? Sa magkanong dahilan? At marami pang may mga kaso na mga kawatan na pinalulusot doon sa COMELEC. So, isang bayan ng Pilipino. Lalo tigit ng aking mga kahanay sa 99.9%. Sa puwer ang Pilipino. Magrevolusyon na tayo. Juro revolusyon, hindi po ito katulad ng revolusyon na pinananawagan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa pa yun. Pati niliklara nuisance candidate yun nung COMELEC ni siya tatakbong presidente. Batay doon sa kanyang public pronouncement na marami siyang papatayin ng mga involved sa droga. Kahit na yung mga adik-adik lang, yung iba hindi pa adik, rumitikim-tikim lang, yung iba na pagkainitan na isinama doon sa watch list, patay. At hindi lamang po yung hyperbole, kasi nangyari. Nangyari na sa Davao eh. May record na siya sa Davao eh. Bakit hindi diniklara nuisance candidate si Rodrigo Digongong Duterte ng COMELEC Kotong? Magkano ang dahilan? So, halina kayo. Tara na. Juro revolusyon na. Sagradong boto ninyo. Ilaan sa mga kandidatong may konkretong plataforma para korupsyon ay tuldukan. Yung mga walang plataforma, ibasura. At bantayan po natin, i-jaworski po natin ang COMELEC Kotong. Dahil ibibenta na naman ang kapakanan natin, no? Sa darating na halalan. Malamang-lamang po yan. Mamayagpag na naman ang patuloy na mamayagpag ang sindikatong China. Nakita nyo naman, AMLA, yung militar, yung pulis, yung mga korte, lahat na lang ng demokratikong institusyon sa ating bansa, kontrolado ng sindikatong China. Bakit? Kasi pinagkait sa atin ang karapatan sa trial by jury. Karapatan na maging juror. Tayo dapat ang humikilatis kung may probable cause bilang grand juror. Tayo inaipanyo doon. At tayo ang humuhusga sa lahat ng kasong korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trading, at iba pang kaungasan sa ating lipunan. Kung juror tayo. Kaya dapat lang juror ka. Pwede po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Jure, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines.